Trahedya sa sunog sa Las Piñas. 4 na magkakaanak po ang nasawi, kabilang ang isang bata. Mahigit kalahating milyong piso naman ang halaga ng ari-ariang natupok sa residential building. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila bangungot para sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City ang sunog sa kanilang lugar kaninang pasado 1:30 ng madaling araw. Sumiklab ang apoy sa 3-story residential building sa Bernabe Compound na ikinasawi ng 4 na miyembro ng pamilya. Ang 38 anyos na lalaki, 35 anyos na misis niya at ang 2 nilang anak na babae na 17 at 3 taong gulang. Sa labas po makikita natin na konkreto naman po ang bahay ng pamilya pero meron po itong mezzanine. So yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine hanggang 2nd floor. So magkakasama-sama po yung mag-iina. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. May 5 pa raw silang ibang kaanak na nakatira sa bahay. Ang iba, ligtas na nakalabas. At ang iba ay nasa trabaho. Iniakyat ang sunog sa unang alarma. Hindi bababa sa 4 na truck ng bombero ang lumisponde. Ang posibleng sanhi ng sunog ayon sa BFP. Tinitingnan po natin dito ngayon na ang gulo ay mula po sa kuryente. Makikita din po natin sa labas ng kanilang bahay kung gaano po, ano po yung sitwasyon ng mga wirings nila. Naging pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa apoy dahil sa makitid na eskinita. Mapapansin po natin dito napakasikip, talagang pinipilit lang natin na ipasok yung mga fire trucks natin. Nakadagdag din po ng hirap yung mga residente na gustong masaksihan yung sunog. Kaya kumpul-kumpul po at dinudumog po ang ating fire scene kanina. Tuluyan itong naapula pasado 2:30 ng madaling araw. Nasa 600,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2,000 tauhan ng MMDA ang ipapakalat sa mga terminal at kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa Semana Santa. Ayon pa sa MMDA, maaaring dumaan ang provincial buses sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. simula po sa Miyerkules, April 9. Magiging 24 oras na yan. Pagdating naman ng April 16 hanggang April 20. Ngayon pa lamang fully booked na po ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang dyan ang biyahe ng air-conditioned buses papuntang Camarines Norte, Camarines Sur at Albay mula April 14, Holy Monday hanggang April 17, Monday, Thursday. Fully booked na rin po ang biyahe ng non-air-conditioned buses pa Sorsogon at Albay. May extra buses pa raw na masasakyan ang chance passengers. Ayon sa pamunuan ng PITX, mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa roon mula April 9 hanggang April 20. Sa Quezon City, unti-unti nang dumarami po ang mga pasahero sa ilalim ng terminal sa Cubao. May mga maagang bumiyahe dahil ayaw na raw sumabay sa bulto ng mga biyahero sa weekend. Maaari ring nagpuntahan ang ilang biyahero sa Manila North Port Terminal at Batangas Port para makaiwas po sa Holy Week rush. Sa ngayon, normal pa raw ang pila sa mga ticketing booth sa 2 pantalan. Beep, beep, beep sa mga motorista, may rollback sa presyo ng gasolina bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may bawas na 10 centavos sa kada litro ng gasolina, habang wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. 50 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Yan po ang unang rollback sa gasolina at kerosene matapos ang 2 magkasunod na linggo ng taas presyo. Walong bahay ang sinira ng ipo-ipo sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Wasak po ang mga nasabing bahay na gawa sa light materials at nakatirik malapit sa baybayin. Ayon sa mga residente, mabilis lang dumaan ang ipo-ipo sa kanilang lugar. Walang iniulat na nasaktan sa insidente. Ang ipo-ipo po ay karaniwang nabubuo kasabay ng matinding thunderstorm
kahit sa gitna ng mainit at maalinsangang panahon. Posible po yung mga thunderstorm ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa habang intertropical convergence zone naman sa southern Mindanao at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang ulan sa mga susunod na oras sa ilang panig ng northern at southern Luzon. Higit na uulanin ang halos buong Visayas at Mindanao. Sa kabila po niyan ay posibleng umabot nga sa danger level na 43 degrees Celsius na heat index sa Vira, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at sa Dumangas, Iloilo. Extreme caution level pa rin ang posibleng heat index dito naman po sa Metro Manila ngayong araw. 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nakauwi na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Nakarating siya sa bansa mag-aalas 10 kagabi ayon sa Office of the Vice President. Inaasahan siyang magsalita tungkol sa ilang issue sa mga susunod na araw. Noong March 13, oras sa Pilipinas nang dumating si VP Duterte sa The Netherlands. Kasunod ng pagdadala sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para harapin ang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon sa bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisyang ama mula sa kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas nang tanungin tungkol sa isinasagawang mga pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero hiling daw ng bise, hindi na ito maulit sa sinumang Pilipino. Wala pang reaksyon dyan ang Malacanang. Balik kulungan ang isang lalaki sa Rodriguez, Rizal na akusado sa pagbebenta umano ng baril at iligal na droga. Naaresto siya base sa tip ng isang concerned citizen. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa operasyon ng Rodriguez Police sa Barangay San Isidro noong Biyernes, natuntunan lalaking akusado sa pagbebenta umano ng baril at iligal na droga. Posas! Bit-bit ang warrant of arrest na aresto ang lalaking target sa kanya mismong bahay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa pagbebenta umano ng droga at baril ng lalaki sa kanilang lugar. Na ayon sa kanya ay inalok siya, binibintahan siya nitong taong to. December niya pa nakilala itong taong to at natakot nga siya dahil laging nagpapakita ng baril at hinalok siya na ihanapan nga ng buyer yung kanyang baril noon. Na-recover sa akusado ang isang 9mm pistol at 38 caliber na revolver, gayon din ang ilang bala nito. Nakumpiska rin ang 29 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Sa records ng pulisya, nasa watchlist ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ang akusado. Dati na rin siyang nakulong dahil din sa droga. Aminado ang 44 anyos na si alias Maki na sangkot siya sa illegal drug trade. Tawid gutom lang po pang araw-araw po. Meron po kasi sakit yung dalawang anak ko po eh. Kaya nagagawa ko rin po yung gano'n. Itinanggi niyang nagbebenta siya ng baril. Hindi po ako nagbibenta ng mga baril po. Ako, ang totoo po niyan, hindi naman po talaga sa akin yung baril na yun eh. Kanina po sir, yung baril? Hindi ko po alam eh. Maharap ang akusado sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang bata sa Dasmariñas, Cavite sa mismong kamay umano ng live-in partner ng kanyang ina. Nakakalungkot naman ito, no Chris? Ano ang ginawa ng suspect sa bata? Tony, nasawi nga ang 4 na taong gulang na batang lalaki kasunod ng labis umanong pang-aabuso ng sospek. Kwento ng tiyuhin ng biktima, nasaksihan niya nitong Huwebes ng gabi na binato at tinampas ang tsinelas ng bata ng babaeng live-in partner ng kapatid niyang OFW. Nakainom daw noon ang sospek at hindi raw unang beses na sinakta ng sospek ang bata. Tumigil lang daw ang pangmamaltrato nang mapansin siya ng sospek.
Kinabukasan natagpo ang walang buhay ang bata na may mga latay at pasa sa katawan. Ayon sa lola, base sa autopsy ay sinakal ang biktima na kasama raw sa kwarto ng sospek. Sinampanan ng reklamong murder ang sospek na wala pang pahayag sa media. Pero sabi ng lola ng biktima ay itinatanggi ito ng sospek. Nakauwi na sa bansa nitong Sabado ang nanay ng biktima na hindi nakuha na nagpahayag dahil abala raw sa pag-aasikaso para sa lamay at labi ng kanyang anak. Patay naman ang isang lalaki matapos na pagsasaksaki ng kanyang kainuman sa Barangay Tulyao sa Santa Barbara dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagkainitan ng biktima at sospek matapos umanong makiusap ang biktima na tanggalin ang sombrero ng sospek para makita ang kanyang mukha. Nagsuntukan ng dalawa hanggang nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol siya ng sospek. 4 na saksak sa katawan ang tinamo ng biktima. Subuko naman sa mga otoridad ng sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Pero ayon sa pulisya, aminado ang sospek sa krimen. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Mainit-init na balita po tayo, nag-issue ng show cause order ang Commission on Elections kaya re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Kaugnay po yan sa mga naging pahayag ni Unabia habang nangangampanya siya noong nakaraang linggo. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang dapat mga magagandang babae lang umano ang pupwedeng makakuha ng scholarship sa mga kursong medikal. Itinuro din umano ni Unabia ang mga maranaw na sangkot sa karahasan doon noong nakaraang eleksyon. Ayon sa COMELEC, posibleng paglabag ito sa Resolution Number 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Sa ilalim po ng resolusyon, ipinagbabawal ang discrimination against women, gender-based harassment, maging ang labeling. Binigyan siya ng 3 araw para magbigay ng paliwanag mula sa araw na matanggap niya ang utos ng COMELEC. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Unabia, pero nauna na niyang sinabi na distorted at out of context ang mga kumalat na video. Anya, layon lang ng kanyang mensahe ay para magbigay alam kaugnay sa issue ng seguridad.